Hi guys, so dito tayo ngayon sa Plaza Roma, Intramuros. Kita pa natin ang Cathedral Church. May mga nag-field trip po dito. So mamaya ay ikutin natin to. Ito yung sa loob ng PLM. So dito ako nag-graduate ng last September 2023. So nag-file lang ako ng ilang files. Guys, we finished our requirements na kailangan kunin dito sa PLM. So, just a little tour. Yan, yung mga gazebos din dito. So, doon kami nag-study. And sa taas, before mag-class, meron din kami kumbaga area doon. Nag-study kami. Gazebos, ito yung University Center. So, parang multi-purpose hall siya. Na nagkakaroon ng mga functions dyan. So, lumabas na tayo guys kasi ang purpose lang naman natin is yung registrar. So, hindi nilagay ko sa papel yung form. So, after nun, syempre kailangan natin lumabas kasi wala naman tayong kailangan gawin. Kaka, yun lang din yung purpose na nilagay natin dun sa form. So, nasa labas na tayo ng school. Tayo guys, nagpa-notary. Tsaka, ito pa yung Palacio del Gobernador. So, dati dyan yung Comelec. So, may gusto akong daanan sana. Sandali lang. Yung Chinese Museum. Okay, so guys, dito pa tayo sa Chinese Kaisa Museum. So makikita po natin dito yung iba't ibang mga displays nila. Like ito, mga potteries, and meron din silang mga ginamit nila dati, mga boats. So yung mga Chinese kanilang mga traditions. So makikita pa natin dito. Yan yung mga ginamit nilang clay pots noong unang panahon. So guys, sinasabi dito sa kanilang history na meron silang village here in the Philippines. Kasi nung dumating mga Spaniards, ay sinegregate sila sa mga Filipinos. So, nagkaroon din ng persecution sa kanila, nagkaroon din ng pagpatay sa mga Chinese. So, nilagay sila sa isang lugar na called Parian. So, doon sa Parian, nagkaroon sila ng kabuhayan. Ayan, nag-sell sila ng mga gulay, prutas, tsaka karne, tsaka goldsmith din sila doon. And isa rin sa kanilang ginagawa is yung paggawa ng mga sapatos, at tsaka mga philosopher din yung iba sa kanila. So, nagtuturo yung iba. And so, nagbebenta. Pinapakita dito yung kanilang pagbebenta ng mga iba-ibang gamit. Yun silang printing press dati nung unang panahon. So, dito sila naggagawa ng kanilang mga libro. Tsaka meron din silang language na sinusunod din, which is Hokkien ata ito. Ayan. So, sa hindi nakakaalam din siguro, si Rizal daw ay may lahing Chinese. I don't know if totoo yung history na yun, but yun nga. Siguro nga meron siyang roots of Chinese ancestry sa kanya. So, sinasabi dito, Rizal's paternal great-grandfather was a Chinese named Domingo Lamco. Few, however, know that Rizal's mother ay meron ding halong Chinese. Si Dr. Austin Craig, siya ang nag-trace ng bloodline ni Rizal. So, saan kaya si Domingo dito? Anyway, so, makikita tayo ng mga Chinese names. Siangko, Chinko. O siguro meron siya lahing Chinese dahil dito kay Mercado, Domingo Lamco. So, meron silang yung traditional na sungka, which is from the Chinese. So, meron ding pansit, chowky, and lumpia, syempre. So, ito yung kitchen nila. Binondo wakes up with the tolling of the bells. The day begins for this one sleepy. So, ito yung mga tinatrade nila dati ng mga Chinese. So, mga ceramic galleries nila dito ay naka-display.